Ito po, tingnan natin itong sinabi ni Attorney Panelo. Marami. Banda rito po, i-forward ko. Mulya ang nasabing panayam. Ito, yung patungkol naman sa Banateros ulit. Tinanong. Patuloy pa rin ang paghahanap sa dating Bucor chief. Uli, saglit. Kailangan talagang doon, alam mo, pinaka-importante para sa akin ang edukasyon ng taong bayan. Ito po, ang pinag-uusapan dito, ang itatanong dito, anong masasabi ni Attorney Panelo kung tama ba na magdemanda ang DOJ o dapat bang idemanda ang mga vloggers? Ha? Yung tatlong vloggers, yung Banateros brothers, yung tatlong... Oh, dapat ba? O ito, pakinggan nyo. Ang naghihintay sa tatlong vloggers na nag-publish ng online interview kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na siya ring wanted for murder kaugnay sa pagpatay sa isang veteranong broadcaster na si Percy Lapid. Matapos malaman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nasabing panayam, sabi ni Remulla, binabastos nila ang korte. Sa kasalukuyan patuloy pa rin ang paghahanap sa dating Bucor chief. Attorney, alam naman po natin na may kasabihang ignorance of the law excuses no one. Gayunpaman, ano... Ang layo sa putukan ni ate. Napunta sa ignorance of the law, excuses no man. Hindi naman namin sinasabi, hindi namin alam yung batas eh. Ang tanong, meron bang contempt of court? Yung po ang tanong ate. Hindi. Binabasa lang niya kasi baka mali yung nagsulat. Ha? Oo. Hindi po issue. Dito ko lang po ata narinig yung ignorance of the law, excuses no one. Hindi naman po namin ginagawang excuse na hindi namin alam. Ate, madam, ma'am. po ang pwedeng maging depensa ng tatlong vlogger? Hindi ko sinisisi, binabasa lang niya. Ano daw ang depensa namin? Anong dapat namin depensa? Anong sagot ni Attorney Panelo? Na ito, attorney. Hindi ko masyadong nag-fluctuate yung ano mo, yung pakiulit mo nga yung portion na yun. Okay po, attorney. Contempt charges po, attorney, ang naghihintay sa tatlong vloggers na nag-publish ng online interview kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na siya ring wanted for murder kaugnay sa pagpatay kay Percy Lapid, attorney. Matapos malaman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nasabing panayam, sabi patuloy ang Ano ba ate? Naguguluhan ako. Hindi. Sorry. Nagbabasa lang naman si ate. Oh. Sabi ni SOJ attorney na ignorance or pagbabastos ang ginagawa nila sa korte at patuloy pa rin ang paghahanap sa dating Bucor chief. Ano po ang pwedeng maging depensa ng mga vloggers na ito dahil alam naman po natin the ignorance of the law excuses no one, attorney. Ano po ang pwedeng maging depensa ng mga vloggers na naglabas ng interview kaugnay po kay former Bucor chief Gerald Bantag? Wala akong nakikitang masama doon sa interview. Ano ba namang masama doon? Hindi naman... Mismo kay Attorney Panelo, wala naman akong nakikitang masama doon sa interview. Eto po kung tatanungin natin ang mga abogado, magtanong po kayo sa abogadong hindi bias, sa abogadong hindi vlogger ang pangunahing trabaho, sa abogadong pasado sa bar ng one take, sa abogadong hindi nakikisaw-saw lang, yung totoong abogado po hindi yung abogaduhan yung talaga nag-aaral ng batas. Ako, igagaranti ko sa inyo, sasabihin ko, mali yung pag-ano nila ng contempt of court. Ito, sinasabi na ni Attorney Panelo. Kaya nga po, sinasabi ko rin sa inyo, kayo mismo magtanong. At malalaman nyo ang katotohanan. Hindi lang si Attorney Panelo, pero maraming abogadong matatalino sasabihin, maling-mali talaga yung contempt of court. Kaya yan, ako ay very positive. Hindi po yan magtatagumpay sa korte. Ito lang ang problema. Yun naman pala, Coach Oli. Ano binubunganga mo dyan? Hindi naman pala magtatagumpay, etc., etc., etc. Yes, hindi magtatagumpay. Pero tatandaan po natin, pwede ito ay maging parte ng pagsakal sa bibig, sa pagsasalita ng media. Yes, hindi magtatagumpay. Ako'y naniniwala, hindi magtatagumpay. Din ang laban
na inahain nila kay Bantag. Ito po'y aking opinion lang. Hindi magtatagumpay. Pero tingnan nyo naman anong nangyayari kay Bantag. Kaliwat kanan ang isinasampang kaso. Naiintindihan po nyo? Ibig sabihin, pwede kang magamit ang isang pamamaraan para ikaw ay mapatahimik. Yes, hindi magtatagumpay sa korte, pero posibleng magtagumpay ang kanilang pananahimik, ang kanilang naisin na tumahimik. Kasi maraming paraan. Siyempre, aabalahin ka. Sasampahan ka ng korte. Sa korte, baka mamaya kung saan-saan sampahan. Lalakarin mo yan. Aaraw-arawin ka. May trabaho ka. Gigising ka ng umaga. O kung ano-anong gagawin. Hindi natin alam. Hindi po tayo nagbibinta kung anong gagawin nila. But ang pinag-uusapan po natin dito yung possibility. Kaya kahit ako ay naniniwala, wala silang kalaban-laban sa korte dahil ito naman ay naitanong na namin sa abogado. Bago pa mangyari yan, hindi naman kami tanga na hindi kami nagtanong. Alam na po namin yan. Bago pa lang, alam na namin. Pwede yan. At kahit ngayon, nung narinig namin yung balita, naitanong na namin sa abogado. Alam namin, pag matalino ang abogado, yung hindi abogadong vlogger lang ang pangkabuhayan, talagang hindi yan magtatanggumpay sa korte. Pero andun ang problema. Pwede ito'y maging form ng harassment. Di ba? Abala po Maria Cristina De Jesus, maraming salamat. Laban lang mga solid banateros. Nagpa-member po siya. 10 months na siyang member. Thank you. May sabi dito ni Joan Esporlas, power tripping. Pwede. Takutin ka. Takutin yung ibang vloggers. Naku! Huwag na tayo dyan. Huwag na natin gawin yan. Huwag na natin ibalita si Bantag, ganyan, etc. Pwede ha. I mean, I'm not saying na pinagbibintangan ko sila gagawin nila. Pero pwede. It's a possibility. Kaya lang, ito para sa akin mali. Ulitin ko, hindi dahil kapatid ko si Banat Baya. Pero syempre, pag may mga ganitong atake, sasagot si Banat Bay. Definitely. Kilala nyo naman yun. Sasagot yun. At sasagot niya, instead, matakot ang mga vloggers, lalong magiging matapang. Ako, yan ang tingin ko talaga. Dahil sa form ng sagot niya, may hinuhugutan ng ibang vloggers. Tara, birahin natin lalo. Lalo silang tumatapang. Tama ba ako? Tama-tama. Nagiging inspirasyon pa si Banat Bay. Kasi nakikita meron sila, may susundan. Nagkakamali sila doon. Yung nga lang, may abala po itong kasama. Ulit, si Atty. Panelo ay hindi po bobo. Hindi po ito vlogger. yung ang pinagkakabuhayan ay pagiging vlogging. Sing sausaw sa topic, hindi po. Totoong abogado ito si DDS of Mindanao, Solid Trust, Banateros. Ay, naku, siyempre. Tatay Digong. Siyempre. May inaantay lang kami. Tuloy natin, si Atty. Panelo. Yata sila, yung ba ay, ano ba yung interview? Yung ba ay by telephone? In-upload po sa YouTube, attorney. Pero parang hindi rin niya alam. Ano ba yung interview? Upload? Through internet ba? Personal ba? Yun po ibig sabihin ni Atty. Panelo. Nakita ba sila? Ano ba siya? Nagpakita ba na kausap nila? O in-interview lang sa... Sabi dito, sa totoo lang, very convincing ang sagot ni Banat Bay. Correct, Lisa Pep. Correct. Sabi ko, lalo silang nagkamali. Lalo magtatapang ang mga vlogger sa sagot ni Banat Bay na gano'n. Sa telepono. I think kausap po, attorney. I think. Sorry po I think.
Dapat sigurado po tayo. Hindi po namin kausap. Pero anyway, ang importante dito, pinapakita ko, yung sagot ni Attorney Panelo. Walang klarong informasyon mo. Yes. Walang klarong informasyon. Meron po. Hindi lang siguro, hindi naman kasalanan ni ate kasi host po yan eh. Dapat ipinipresent yan ng research team. Na ay ganun na yan. Ito yan, ito nangyari, ganito. Na briefing muna. Well, sa akin kung binigyan lang nila ng daan para ma-interview yung si DG Bantag, wala sa akin. I don't think na nagkaroon ng paglabag sa batas. Kung binigyan lang nila ng daan ang interview si DG Bantag, I don't think meron paglabag. Wala pong paglabag doon. Ulit, magtanong kayo sa abogadong totoo na hindi bias, na hindi lang vlogger. Ito ang isasagot sa inyo. Exactly the same ng sagot ni Attorney Panelo. Huwag kayong maniwala sa akin. Pagtanong nyo mismo. Pinapakita ko lang na siyempre yung mga kakilalang abogado na sila ay naiintindihan nila. Ang hindi ko maintindihan, bakit alam ng mga matatalinong abogado, yung ibang abogado hindi alam? Anong problema? Yan po ang questionable pag pinasukan ng politika. Dahil po sa fact na wanted po siya for murder charges against kay Percy Lapid, ito po ba ay may legal implications po, attorney? I don't think so. Unless na they can prove na mga kasama nila yan sa doon sa krimen na inablak ni DG Bantag. Pero kung in-interview lang, baka gusto lang magpahayag. Hindi ba yung mga periodista, mga vloggers ay nakaka-interview naman ng mga nakademanda. Okay, maliwanag. Walang masama doon. Unless, sabi niya, kasama siya, yung tatlong yan, kasama ang Banateros, doon sa krimen, doon sa binibintang kay Bantag patungkol kay Percy Lapid. Pero kung interview, walang masama doon. Yung iba nga na media, nag-i-interview din. Actually, yan ang tanong na hindi masagot ni Boying, Secretary Boying ng Diretso. Ang alin? Yung tanong ng media na masama, pati kami? Kung mag-i-interview kami? Siyempre. Kung bawal sa Banateros, dapat bawal sa media. Pero issue dito, hindi bawal eh. Hindi bawal mag-interview. Hindi naman namin itinatago si General Bantag. Ilang beses pa nga nilinaw, hindi namin alam. At totoo po yun, hindi kami nagsisinungaling. Maria de Cristina de Jesus, sabi niya, kasi binabaluktot nila ang batas para sa brainwash ang mahinang utak. Yun na nga po. Eto na po. Eto na ang issue niyan. Buti nga, kahit papaano, nagkaroon kami ng boses dito sa media. Kahit papaano po. Kasi kung ang napakinggan ng taong bayan ay yung press con lang sa ABS-CBN ni Boying. Alam mo naman, di ba? May mga kababayan natin na hindi lahat may access sa internet. Kung yun ang manapanood nila, talagang maraming magagalit sa amin. Buti na lang, naglabas din ang ibang media katulad ng News 5, naglabas sila na pinunto ni Banat Bay, hindi naman ipinagtatanggol si Bantag patungkol dun sa kaso kay Percy Lapid. Ang pinag-usapan ay iba po. Ang pinag-usapan ay sa Bucor. Kaya lang, tama ang sinabi dito ni Cristina de Jesus. Mabe-brainwash yung mga ibang hindi nakapanood. Ganyan na po ang nangyayari.
nagiging trial by publicity. At talagang pag hindi nakapagsalita ang social media, talong-talo po tayo. Sa katunayan, kahit makapagsalita ang social media, posibleng talo eh. Dahil maraming lugar na wala namang access sa internet. Iilan-ilan yung kanilang napapanood. Baka mamaya para sa kanila, si Rasi Bantag, si Tebes, o sino-sino. Meron pa nga dito, kaya lang ayaw ko nang puntahan. Meron pa yung problema sa anak. Diba? Bakit kami daw? Pero ayoko na yan. Baka sabihin, pinapasa natin. Hindi. Ang ipinagtatanggol namin dito, mali yung sinasabi nilang contempt of court. Mali po. Sabi ni Buhay Canada, si Boying, Purple, Rimulya at Kabutas na ipasa na libayan ng gutom ay ewan ko kung sino nagpapayo kay Boying Rimulya, kung si Kabutas ba, yun ang ibig sabihin ni Buhay Canada. Ray BFT, maraming salamat po sa kusang loob at sa patuloy na pag-sponsor ng live ko. Maraming salamat po, Ray BFT. Maraming salamat din po sa mga bumabati sa akin ng happy birthday. Hindi ko lang po nasasagot lahat dahil siyempre ay kulang po ang ating oras, nag-celebrate tayo. Pero nabasa ko po at maraming salamat. At ito po ay nakakataba din ng ating puso. Thank you. Na-appreciate ko po yung mga yan. Ha? Maraming salamat sa mga bumati. The next performance will start momentarily.